Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome sa Tito Ver TV. Isang magandang umaga na naman sa isang maiksing talakayan sa mga bagay na natutunan ko sa aking pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito, sa aking pagbabasa ng Biblia, isang katanungan ang namumuo sa aking isipan. At ito ang katanungang nagsasabing, is there a limit to how much God will forgive me? Sa katanungang ito, naalala ko ang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, na nagsasabing, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang unang Juan ay sinulat na Apostol Juan nung humigit kumulang 85 to 95 AD noong mga panahon ng kanyang katandaan. Ang pangunahing dahilan sa pagsulat ng liham na ito ay upang palakasin ang pananampalataya ng mga Kristiyano at upang itama ang mga maling aral na nagsimulang lumaganap sa loob ng iglesia. At bilang tugon sa mga maling aral na ito, isinulat ni Juan ang liham na ito upang ipakita ang kahalagahan ng pagkilala sa kasalanan at ang pangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Itinuturo din ni Juan na ang Diyos ay matapat at makatarungan at handang magpatawad sa lahat ng tunay na nagsisisi. Walang hanggan ang kapatawaran ng Diyos. Ang kanyang awa ay walang katapusan para sa mga taong taos-pusong naghahanap nito ng may tapat na puso. Sa maraming relihiyosong paniniwala, lalo na sa Kristyanismo, ang pagmamahal at biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa bilang o limitasyon. Ito ay nakabatay sa kanyang pagmamahal at sa ating taos-pusong pagsisisi. Gaano man karaming beses tayong nagkakamali, kung taos-puso tayong bumabalik sa Kanya, tatanggapin niya tayo ng may buong pagmamahal. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan o kung ilang beses man tayo nagkakasala, patatawarin tayo ng Diyos kung tunay tayong nagsisisi at ipinapahayag ang ating mga kasalanan. Ito ang tinatawag na pagsisisi. Tulad ng pangako ng Diyos sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 14 na nagsasabing, nasa Kanya tayo'y may katubusan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na mamuhay sa katotohanan, matutong magpakumbaba at patuloy na lumapit sa Diyos upang mapanatili ang malinis na relasyon sa Kanya. Sana'y napulutan natin ng aral ang maiksing talakayan na aking binahagi sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita.